Ikaw ba ay may allergy? Correct. Ikaw ba ay may problema? Ang dami kong bara sa ilong, basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong frena dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex, Hello, ano ka Gusto na? ko gusto ko ang lala nung pause. Oo, Kasi may taro. mga paghinga. Oo. Hello, ano na ba dyan? Kamusta ang mga ang allergic rhinitis natin, Bex? Ito pa ano na, pasabog na yung ilong. Charing. Same. Ang sakit ng ulo ko mula nung umaga dahil dito. Kasi yung panay ka ng atching, tas every after ka mag-a-atching, parang may mga bara na, ganon. Taro. Ako Oo, tas naman, sinisinga mo naman siya, pero parang nandun pa rin siya. Charot. correct. Ako naman dahil sa sobrang kate, for the kamot, ang hapdi niya na ngayon. Para bukas kamatis to. Charing. Nag-antihistamine ka na ba? Oo naman, ti. Kulang na lang gawing mani. Pinapak. Charing. Diba? Allergic ka sa mani. Charing. Oo nga pala, bawal nga din pala yun. Ayan. Ayan na. Thank you so much. Mapunta naman tayo sa mga listeners natin. Matapos nating Ah, mahagard sa health, meron po kaming health crisis ngayon habang habang nagre-record kami ng podcast na ito. So ayan, maraming maraming salamat po sa ating mga supporters and listeners from the previous true. episode, ang aking birthday episode, at sa Correct. mga liker ng post ng ng Baxter's page. True, Ayan, true, boom boom true. engagement kayo. Siyempre masama ang loob ni M. Nag-PM talaga siya sa akin, Bex. Dahil Hindi daw na-forget ba natin siya natin binate. siya? Oh my Na-forget, God. na-forgets daw natin siyang batiin nung birthday episode ko. Sabi niya, sa birthday ko pa daw talaga. Oo, Sabi ko, kaya nga. Parang every episode natin siya nababanggit. That one episode na nag-roll call talaga tayo ng bongga na natin na-forget. sorry, Emma. Ayan. Minsan uuwi din dito, tama ng pagdudubay, nakakagigil. PPM pa Ayan. eh. Sabi Sure, ko nga, sure, sure. nag-sorry naman ako sa mga nakalimutan, nag-iinarte pa. Dahil dyan, ikaw lang ang babatiin namin sa episode na siya rin. Happy Shota. Wednesday! Happy Wednesday sa inyong lahat. Kamusta kayo? Wow, guro. Wow. True. 'Di ba? Ilabas ang stabilo at Charing. Tagasaan. Meron kaming Nakakaloka. meron kaming propeta ni Bex nung college na Filipino teacher siya. Tapos, dahil nga Filipino, at gusto niya matatas kami mag-Tagalog. Ang paandar niya sa yung mag-highlight ka sa libro or sa notes, sasabihin niya, Correct. pasagasaan ng stabilo. Wow, Wow, true. sagasaan, 'di Oo, ba? true. Parang hindi ko alam kung appropriate ba 'yun, sasakyan ba ito? Oo, hiyang-hiya naman Pero sa mga sige, go. nabundol lang taxi nung bagets, di ba? Charing. Correct. Ayan. Ayan, Emma, ikaw ang una naming binati. At syempre, hello kay Sam, ang aming official commentor. Halo, Napanayang halo. aura sa office. Syempre sa Yambaw family, sa Oman. Ayan. Kay Sheila May sa USA at saka kay Pau. Kay Jerome, kaya pa ba yung 2 jobs? Tsaka kay Levi, na panayang ikot sa mundo. Sino pa ba True. mga listeners natin? Si Rio Jean sa Australia, hello. Si Rika, si Sab, si Paul, si Rug, yan, si Renz. Hello sa Ayan. inyo. Nag-comment Ate na si Rogue, Jean. sorry daw. Nag-comment na si Rogue, sorry daw dun sa cake kasi nga Oo Laguna nga, ka. nakita ko nga. Lang naman, ito naman. Para Tsaka si Ate magdamdam. Jean nag-PM ah. Oo nga. Sabi ni Ate Jean, true na daw, sagot na daw niya. Ayan. Kailaban. Thank you, Ate Jean. Taga Bulacan si Ate Jean, di ba? Hindi, nasa Tarlac daw siya ngayon. Oo. O malapit yung Bulacan pag duwali pa namin. O, Oh, kaya nga magkita tayo, segue. Ate Jean. Oo, bago Correct. magdumuwa. Charing. Nag-schedule on air. Correct. Ayan. Sino pa ba? Baka may nakalimutan na naman ako. O if may nakalimutan ako, sorry na agad. Hawag na sa sapaan loob. Oo, kasi Mag-PPM din kayo. well, pag mga gantong ganap, wala kaming lista-lista ni Bex. Parang on top of mind lang talaga yung, ano, mga nababanggit niya.
Correct. Yan. Dahil hindi ka nagparamdam, hindi ka nabanggit nung birthday episode, 'di ba? Di ka nagchat-chat eh. Ayan. Sige na, dahil maiksi lang dapat ang episode na 'to. Kaya nga, Ayan. sorry. Mini baklita tayo. Ayan. Nag-ano na nga, naganap na ang pinakaaabangan, teleserye. Ang pinakaaabangang debate ni Donald Trump at ni ate mong Kamala Harris. So, nanood ka ba, Bex? Nanood ako kasi birthday ko 'to eh, parang gift nila sa akin 'to. September 10, pero Eastern time ang atake. So, nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy. Dahil pinanood ko talaga siya kasi I want to, kahit di naman ako American citizen, syempre sa American company ako. So, kung ano mangyari, affected kami. So, ayun, naging maganda naman at meron syempre mga highlights doon. Unang-una na po doon is yung batian nila sa unang pagkikita. Kasi sabi ang nag-offer pa ng handshake si Auntie Kamala. Sabi niya, nice to see you. Sabi niya, ano ba to? Ah, nice to see you, have fun. Sabi ni Donald Trump. May ganun siya. Kasi nagpakilala si Auntie Kamala na, hi, I'm Kamala, Harris. Sabi niya, nice to see you, have fun. Ganun siya. Sabi ni Donald. Oh, sorry ka. Kamusta naman? Hindi Kaya ko pa kasi, ba? hindi ko siya pinanood ng buo, pero I saw the highlights of the And kasi I was already expecting like um Donald to kind of bomb it, and he did. May nakita akong Twitter post online na binilang nila yung mga false claims nung bawat isa during the entire debate, and after ng debate parang Kamala had one false claim during the entire debate. Donald Trump had 33 na Okay lang ba ano, yung 33? essentially fake news kasi nga false yung mga mga chika niya doon. So, Oo. alam mo na agad na parang imbento yung actually parehas din kasi sila ng strategy na what they do is unlike dito sa Pinas kasi 'di ba pag nag-election tayo, hindi ang focus ng candidates natin here is to like iangat yung sarili nila. Yung style ng dalawa ni Kamala at saka ni Dol, pareha sila na what they do is tinatakot nila yung mga tao na pag for example si Kamala, ang strategy niya, pag si Donald Trump nanalo, ito ang mangyayari. Parang tinatakot niya yung mga tao about that. Ganon din yung strategy ni Trump na pag si Kamala nanalo, ito ang mga gagawin niya kaya wag niyo siyang iboto, parang gano'n. Ang difference lang nila is, yun nga, gawa-gawa yung mga claims ni Trump. Pero si Kamala parang mas grounded yung mga hanas niya. Correct. Siyempre, isa na sa nag-highlight na hindi naman daw totoo ay ang pagkain ng pets ng mga taga Ohio sa Springfield. Hindi ko po kinakaya. Basta ang hanash po ni Trump, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of people that live there. He is referring to the immigrants dito sa Ohio, Oo, sa oo. Springfield. Kasi Mm. nga, eto naman, to be fair naman kay Trump, to kasi ang defense niya. Meron daw kasi siyang natatanggap ng mga tawag na email or si JD Vance actually ang nakatanggap ng ng mga claims na ito ng pagkain ng hayop. Mm. Ngayon, sorry, to correct myself, Haitian migrants po ang tinutukoy nila dito na nakabase sa Springfield, Ohio, na kumakain daw ng mga hayop. Ngayon, syempre, to defend, nag-fact check daw po yung moderator ng debate. Si Kuya, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Pero ABC kasi yung nag-moderate ng debate. Ang Mm. sabi, hindi daw po totoo yun. Kasi kinausap nila yung mayor. Wala naman daw ganong issue. And Mm. in relation to this, nagsalita na rin po si John Legend kasi taga doon siya. Mm, yeah. Sabi niya wala naman daw talaga. So parang wag na daw mag-imbento ng kung ano-ano. Ayan. Meron pa nga na 'di ba, sabi pa ni Trump na pag nanalo si Kamala, yung mga inmates
papag-transitionin niya sa loob ng kulungan para maging trans. Parang sobrang wild ng imagination na pero kasi ang basis doon is ang policy talaga na gusto ni Kamala na yung mga inmates who are trans or who want to transition, bibigyan niya ng access to transition kahit na they are inside the prison. Hindi lahat ang ano ni Trump, lahat ng inmates magta-transition. Parang ano ba, parang hindi nagti-think ng right. Bakit naman pagta-transitionin yung mga hindi naman trans? Nakakalurk. Oo. And syempre another highlight is yung about sa abortion. Mhm. Kasi nga 'di ba, ito isa 'to sa mga maiinit na issue ngayon sa USA, kung iba-ban ba or hindi, yung right to Mhm. abort or not, 'yan mga ganyan Roe po, v. isa po Wade. 'yan sa mga correct. So ayan po yung isa sa mga na-highlight doon and siyempre ano pa ba, yung mga policies nila. Kasi ang focus ni Auntie Kamala mo is economic, opportunity ganyan. Na ang pino-point niya is she's for the people. Si Trump naman ang chika niya 'pag siya daw, okey naman daw yung economy, mas na-a-afford daw yung mga bilihin, tsaka nung siya daw yung umupo, wala naman daw giyera kasi alam nga niya makipag-negotiate sa mga terorista. So, within 24 hours kaya daw matapos ang war sa Ukraine at saka sa Russia at siyempre ang kaguluhan sa Israel, kaya daw yun matapos within 24 hours 'pag siya yung negosasyon. Eh, paano niya tatapusin? Hindi naman kasali yung US Kilala dun nga sa daw mga siya nung mga tao-tao. tsaka Kilala daw siya ng mga importanteng nung nasa puwesto siya wala namang ano yun, parang wala pang pandemic nung time na yun. Kaya okey kasi yung inflation ngayon talaga, it's ano, impact pa yan ng ano, nung nangyaring pandemic. Kasi nga 'di ba, tumigil yung world and hindi madaming delays and stuff with yun yung pinaka-effect niya. So, para to claim na the economy was good when it was his time. Kasi nga, that was pre-pandemic. Parang, hindi nag-iisip. So ayan mga Bex, yan po ang highlights ng mga hanashi ni kasi 'pag kami pa ay mag-comment naman, 'di pa tayo matatapos kasi Oo nga, correct. napakadami pa pong, majujuicing, Wow, majujuicy. hanashi. Love that. Mm, na Ayan. hanashi 'tong si Trump na hindi naman chareng, nagiging bias. Pero totoo Chareng lang. naman, all biases, sharing. I just cannot support, really, I cannot support Trump at all. If Correct. meron tayong mga listeners na Trumpists, mga MAGA, okay. Go niyo lang. Meron nga ako ka-team member Sabi ko nga, sa ah, Monopoly, 'di ba? Trump yung oo. profile picture, 'di ko binibigyan ng sticker. Sabi nga ni si Naida Seva, ang mga bitbilega may lamang, meron tayong free will, gamitin natin ito. Ayan. Hindi ko kinaya yung free will. 'Di ba sabi niya, every morning ko yan naririnig nung high school bago pumasok. Meron tayong free will, gamitin natin ito. At dahil diyan ginamit na nga ni Taylor Swift ang kanyang free will at tuluyan niya ng inendorso si Kamala Harris, which is good. If you would Oo. remember on our last episode, may mga kuro-kuro, haka-haka na she might support Trump. Pero actually, ang nag-udyok kay Taylor to push through with her support to Kamala kasi parang may mga AI images na lumalabas na she's supporting Trump. So, kaya yun, inano niya, ano na siya, nag-statement na siya. And after nga her statement, madaming, katulad nung initial na pag-announce ni Kamala ng kanyang run, bumuhos din yung mga donations to her Correct. campaign. So, Nagkaroon na which rin is po ng good. ng campaign bracelet because of this Taylor Oo, Swift correct, correct. endorsement. Parang friendship gano'n, friendship bracelet na nauso kay Taylor Swift. Ah, sino parang ang dahilan ni Taylor Swift kung bakit niya sinuportahan, ito quote and unquote,
I will be casting my vote for Kamala Harris and Kim Walz in 2024 presidential election. I'm voting for Kamala Harris because she fights for the rights and the causes I believe need a warrior to champion them. I think she is a steady-handed, gifted leader. Ayan, yan yung mga chika ni Ate. Mm. Check nyo na lang ang Instagram ni Ate Taylor. True. Haba, And ma'am. it's good na she finally came out in public to endorse kasi sa US ngayon ang biggest percentage ng voters are millennials and Gen Z. Yung mga Gen Z na Oo. na eligible to vote. So, most of her fans talaga is nandun sa generation na yun. So, sana naman Correct. makahelp yun to sway. Lalo na yung mga bagets na from Republican states, 'di ba? To finally switch and makapag-think ng correct. Ganyan. Oo, hindi tayo sure, no? Kasi yung iba talaga sobrang bonix. Ang dami ko pa rin nakikita hanggang ngayon sa Twitter, sa sa threads about kay Trump na sinusuportahan pa din nila. Hindi ko talaga alam kung anong meron, bakit sila, bakit nila yung ginogora. But sige, i-push nyo yan. Mm. Actually ngayon kasi majority din ng mga ayaw mag-vote ay yung mga in favor of Trump because they don't want a woman to run their To country. run. Yun talaga yung patriarchy pa din talaga at the end of the day. Pero I hope na may chance naman si ate mo. So far dikit sila sa polls, pero sana umalago pa siya. Kasi nung kay Hillary at saka nung kay Trump, lamang pa nga si Hillary dun sa polls eh. Pero pagdating nung election, Sa state natalo pa din siya. votes. Oo. Correct. Sa So, electoral kaya nga, count. correct. Kaya So, nga lagi sinasabi ni Kamala na underdog pa rin siya kahit anong aha. mangyari. Kasi Yeah. syempre, hindi natin alam eh. We can never tell hanggat nandiyan na ang result. So, True. kaya kailangan talaga ang lahat ay mag-register at bumoto. Ang scary lang talaga pag nanalo si Trump because of Project 2025. If you guys don't Dahil know about madedeport it, daw ang mga oo. non-US. Check nyo yung Project 2025. Tsaka tayo mag-usap ulit about Trump. Ganun. Ayan. Tapos if you would remember on our last episode, na-issue din si Taylor, nabanggit ko din yata yun, na hinag niya yung isang politician who's anti-gay. Oo. And then, nung VMAs, nung nakaraang linggo, or Monday, I think, or Tuesday ba? Basta, ang kayakap niya ay mga drag queen. Yung mga drag queen na umattend ng VMAs, nakapalibot sila kay Taylor, tapos picture-picture sila ganyan. So, ang bilis ng redemption era ni ate na sana lang, yun na, sana lang talaga she distance herself from yung mga ganong people na like yung politician, nakalimutan ko talaga yung name ng girl. Basta she's anti-LGBTQ. So, para lang maiwasan na yung mga, kasi parang essentially nagamit niya na yung mga bakla sa previous eras niya, 'di ba? So, napagkakitaan niya na. So, sana totoo yung genuine yung support from her. Ganyan. And updated ka ba nung comments mo about the VMAs, FTV Video Music Awards? Yeah, hindi ko napanood the entire show but I've seen the Same. highlights and I've Same. seen yung mga talagang Performances. performances. Some, but not all. So, ayan, syempre, one of them is yung kay Katy Perry nga kasi nga siya ang na-award ngayon na Vanguard. Oo, The Video VMA? Vanguard Award. Video Oo. Vanguard of the Deserve, Year. deserve naman ni ate kasi marami naman talaga siyang hits and video hits ng mga Mm. before, mga past Aha. na Yeah, yeah, yeah. Especially nung Teenage Dream era, ayan. Yan Oo, talaga ang correct. number one niyang, I think, nag-boom lahat ng kanta sa album. So, True. deserve yun ni ate. And then, syempre, nandun yung niya, yung PDA with Orlando Bloom. Ayan, Mm. napaka-sweet talaga ni Nagka-issue lang, Kuya. nagka-issue lang kay Kitty regarding dun sa award na Best
VMA performance, live performance. Ang nanalo kasi si Katy Perry with her performance ng Firework, I think, noong 2013. Pero kasi, ako nga, hindi ko din napanood yun yung performance na yun. Para to say na that's the best ever. Ang mga kalaban niya, yung iconic na Britney, Madonna, Christina, that could have won. Okay. Pero ang pinaka-bet talaga ng mga tao to win is Lady Gaga, yung paparazzi na yung debut niya sa VMAs, yung naka-white siya tapos may padugo effect. Yun talaga for me as a Beyonce fan, accept ko din talaga na mas pasabog yung performance ni Lady Gaga dun. Ang nominated kay Beyonce was yung announcement niya na buntis siya, yung Love on Top. Anyways, so yun. Sorry, kailan ba yung award na yun? Bakit nag-resurface? 2013 pa. Hindi, parang nung neto lang, yung last VMA, nag-ano sila na Best VMA Performance. May ganun So may silang ganung category category. talaga. Oo. Oh. Yeah. Tapos ang nanalo si Katie. Oo. Which no one Medyo saw. sak medyo shocking nga talaga 'yon. Kung ang kalaban niya ay sina Gaga, sina Beyonce, shocking talaga 'yun. Madonna. Yung iconic na Madonna, Oo, oo. Christina, Tsaka Britney na ano. tsaka sa VMAs ang dami nilang reference for Britney, magmula sa Slim Mm-mm. for You outfit ni Yeah. Megan, pati yung kay ano, pangalan nito, yung kay Philip. Sabrina sa performance niya kasi nasama dun yung ano, yung tawag nito, a bit part of Oops, I Did It Again Aha. music Yeah. video. So, ang dami naging reference for Britney Spears. So, talagang iconic si girl kahit anong True. mangyari. Kahit anong unos niya sa life. Go, Brit! True. Favorite performance ko yung kay Teddy Swims. Love that. Gusto ko din yung performance ni Sabrina. Oo, gusto ko din yung performance ni Sabrina. Winner naman talaga. Mhm. And Oo. yung Nandun si yung Camila. oo, Saka si si Camila. Sean. Oo, so yung nila, drama nilang jowa-jowaan. Correct. And syempre nag-perform si Katie ng 9 minutes yata yung performance. Carry Oo, naman. almost 10. Oo, carry naman. Di ko Nakabangga lang siya dun sa butterfly niyang ano. di ko lang masyado bet yung outfit ni ate pero effect naman yung palipad effect, yung mga ganun. Carry naman. Ayun. Yan, syempre move on na tayo sa pinaka-highlight ng episode na 'to kasi baka nababad na kayo sa baklitan. Oo nga, Puro mini baklita tsismisan na lang lang. pero ang haba ng chika. Ayan. Ayan, so ayun na nga mga Bex. Wala kasi kaming nakita na compelling story ngayon, pero merong compelling story na nag-boom Viral, itong oo. oo, nag-viral ngayong week na 'to kasi very shocking talaga siya. Kung hindi niyo po nakikilala or kung alam niyo man, alam niyo naman siguro yung Foo Fighters, rock band ito. Aha. As in, nag-Rock Hall of Fame na sila ata sa pagkakaalam ko. And ang lead singer po nila ay si David Grohl. So, si Girl. Kuya, Dave Nag-post pala, siya ng David ako. nag-post siya ng essentially it's an open letter. So, babasahin natin siya dito sa Dear Bex. O, 'di ba? Dahil may open letter siya, Oo, siya ang correct. babasahin. Oo. Ako na Go, ba? Ikaw Bex. na. Oo, Sige, go. ako na. So, ito from his Instagram, I think, na naka-disable na ang comments. Bawal kang mag-comment. Charing. ang chika niya is, I've recently become the father of a new baby daughter born outside of my marriage. I plan to be a loving and supportive parent to her. I love my wife and my children, and I am doing everything I can to regain their trust and earn their forgiveness. We're grateful for your consideration forward, all the children involved as we move forward together. Dave. Oh, So, very short, but I feel that it was sincere. Kaya nga lang, ito ang mahirap nasira na talaga yung trust mga Bex. Ang mhm, sakit lang nito kasi very close yung relationship niya with the daughters mhm, ni Dave. ni Dave. Kaya parang reading this, I feel for the
for the anak, lalo sa mga babae kasi mafe-feel nila na na-betray sila, eh, Ah. 'di ba? And Ang syempre dun sa hope ko wife, they've been oo, married siyempre, since 2003. So almost 'di 20 ba? years. Tapos biglang Tsaka malay magkakaanak. natin ginagawa niya na 'yan, ito lang talaga yung pumalya. Oo, oo, correct. Alam mo So, yung gano'n, Bex? nagkaanak bigla sa iba. If this happens to you, anong ano mo? Ako Sige, ano, Dear Beck style natin. What advice would you give to the wife? ang hirap naman, tiyaring. Pero bago muna ako magbigay ng advice 'no, Diyos ko, prayers. Nakakalungkot kasi fanatics ako ng Foo Fighters, eh. Kasi Ah, in my lifetime meron akong rock era. Kapag galit ako sila pinapakinggan ko. Anyway, maliban sa Linkin Park, okey. Anyway, dun sa wife, ang advice ko is, um, take your time to recover from this and I don't know how long you will recover, but take some time away from your husband muna. Hayaan mo parang kailangan ng space 'pag mga ganito kasi iba yung magiging galit nito, eh. Iba mm, yung true. betrayal feeling. Kasi ang tagal-tagal niyo na tapos kung ako yung nasa kalagayan ni ate girl, ang dami ko na maiisip na baka hindi lang ito yung unang encounter na nag-cheat ka, baka marami pang iba. Tas ito lang yung parang ano ba, minalas ka na nakabuntis ka. Alam mo yun? Mm, Kasi syempre 'pag rockstar, alam naman natin na involve ang drugs, involve ang sex. So, mm, parang hindi maiiwasan na hindi mag-isip. Kaya tama naman yung sinabi ni Dave na na he's doing everything that he can to regain the trust kasi trust talaga dito yung unang-unang nabalik. Tsaka siyempre, ke-questionin din ng wife kung mahal ba talaga siya nung tao. Kumbaga magkakaroon ng mga doubts na bakit mm, yun ginawa, may mm, mali ba sa kanya, dahil ba tumanda na siya. Ang daming factors. Sobrang siya, deteriorating ng mental health ng wife and siyempre nung mga anak din. mm. Kasi siyempre ang lalaki na nung mga anak niya. 10 yung pinakabata. Kumbaga Yeah, nakakaintindi na 'to ng problema, hindi naman sila yung baby-baby lang, 'di ba? yeah, yeah, yeah. So, it's really hard, position for the wife and the children. Kaya kung ako sa inyo, kung di niyo kasi ganyan, eh, 'pag masama ang loob ang hirap kumausap. Mm. Kaya if I were them, alis muna kayo, bakasyon muna kayo. Wala Ah, mo ng kakausap. Ako sobrang curious ako what made Dave post this. Blackmail ba siya nung girl na 'pag hindi mo in-expose, ako mag-e-expose? Kasi parang he could have kept this a secret, eh, 'di ba? Parang Oo. puwedeng itago na lang or nalaman ba nung wife, si wife ba ang nagsabi na, "I-ano mo 'to, you should tell your fans about this," or whatever, ganyan. Wala, curious lang ako, I don't know what really happened. Ang advice ko naman kay Momzy, her name is Jordan, I think. Oo. I Sana lang walang resentment towards dun sa bata, dun sa bagong panganak. Kasi wala naman siyang kasalanan. Sana, kasi essentially kapatid pa din naman niya nung mga half sister pa din naman siya nung mga anak niyo. So parang sana you teach them how to doggy. Charing, how to accept and parang hindi magalit dun sa anak. Parang magalit kayo what you want dun sa nabuntis at saka dun sa tatay niyo. Pero towards the kid, parang wala naman kasing kasalanan yung bata. So parang sana you help her to grow up in alam mo yun, yung kahit hindi naman kayo close, basta hindi niyo lang i-aano, i-treat differently or i- i-alienate niyo or whatever, ganyan. So, ayun. And kapit lang moms. Parang, I know, masakit kasi 20 years yan eh, of marriage. Pero, I know the feeling of cheat. So, it's really hard. Talagang, ah, sa una parang dito papasok yung stages, eh, na hindi moving on, eh, ng parang acceptance. aha. So, it will really take time. It will really take time. May mga moments Mm, na hindi mo talaga kaya kausapin, so you just have to go somewhere else muna. mm, And then true. just
have the talk with Dave pag okay ka na, girl. True. Kasi ang hirap kumausap ng hindi ka okay. Parang puro iyak lang kayo mangyayari. Promise. Pero wala Walang namang so far parang wala namang balita of a divorce or a separation. So feeling ko naman okay sila. I'm hoping they're okay. Parang you just need para talaga Dave really I just have think to parang work on making sure na this will not happen again or mga ganyang bagay. Fixable marami naman naman po to. marami nagsasabi na normal lang na normal na magkaroon ng ganitong problema, pero hindi po normal na 'di ba hindi dapat maging norm na makasakit ka ng tao. Oo. So, Mm. mga Bex, huwag tayong ganito. As much as possible, kahit nate-tempt tayo, piliin natin maging mabuting tao. Sa aspetong 'to, piliin natin yung mga morals natin, 'di ba? Correct, Na correct. kung ano yung tamang gawin kasi lahat ng action natin sa buhay may kaakibat siya na tawag nito na effect sa mga tao sa buhay natin. Correct. So, yun lang mga Bex, huwag tayong gagaya muna kay Dave. Nakikinig pa rin ako sa'yo, Dave. Okay lang. Kasi nag-sorry True. siya, mas gusto ko yung ganito, yung ina-admit na lang kaysa yung i-deny pa. Yun naman Oo. yung na-appreciate ko yung honesty. Masakit siya, pero at least honest ka. True. So, yan ang ating Dear Bex for this episode. So, magmumuo na tayo sa ating meltdown at Jonas Brothers. So, Bex, ano bang yung Jonas Brothers? Siyempre, kanina pa to. So, ako, nababother lang talaga ako sa mga long meetings kasi parang ang iniisip siguro ng iba that is efficient, but for me, it's not. Kasi dapat nililimit lang natin yung oras natin, lalo na if you are just a contributor tapos wala naman tong bayad. Nasa mukhang pera in this time and age. Charing. Yes, economy. Parang, oo, parang I would spend more time working on something that I would be paid kaysa dun sa bagay na hindi naman ako mababayaran. Alam kong meron tong benefit on what I'm doing. But the thing is, hindi siya nagbe-benefit overall in my life na mababayaran ako. Ah, You get it? There are Kasi better parang, things to do with the time. oh, oo, parang there's nothing wrong about helping to being part of a community because it's your passion to help, to share your knowledge, to gain network. Kasi marami naman talagang benefits in joining such community. But the thing is, it's not healthy when it's becoming toxic, lalo na sa long hours of meeting. Hindi, mga Bex, hindi, ang tinutukoy ko dito, hindi lang 1 hour meeting, umaabot po ng 6 hours in total. Uh-huh. Okay lang ba? 5 hours. So, parang, for me, it's really not healthy. There should be a strict guidelines when it comes to discussing things, agenda, and stuff. Parang, True. kunyari, 15 minutes to discuss this, 15 minutes for Q&A, something like that. It cannot be like you're telling a story before you say what you really want to convey. Parang, Mm. hindi naman to school, okay? Hindi to Oo, class. true. So, yun lang yung Hayok sa nakakabot. airtime. Oo, Correct. nakakagigil. Anyway, okay, go back. Anong meltdown mo? Ako naman ang meltdown ko, this was just a realization with parang it came with the frustration of yung mga previous Senate hearings na ang frustrating sa mga senators na I'm frustrated with our senators na ito ay pinapasweldo ng taong bayan tapos sobrang incompetent nila. And I realized na yung mga teachers, sila yung mas deserving of mas malaking bahagi ng sweldo. Alam mo yun, sila yung dapat yung mas malaki yung, they should be, yung mga teachers dapat yung highest paid na industry. Kasi lahat tayo, lahat ng mga nasa Senado na yan, lahat ng industry, wala tayo lahat if not for the teachers who taught us how. Alam mo yon. So, dapat sila Yeah. yung, wala lang, it's just a realization na they deserve a lot more and sobrang hats off to the teachers and sobrang they deserve everything na and basta yun lang. Na ano ko lang, Being a teacher kasi is really a noble job. Um, kaya nga kino-consider natin ang mga guro as ano
as one of the heroes. Kasi totoo Mm. naman yun. Without the Mm. teachers, wala naman tayong knowledge kahit ano. I mean, we could we can do our own research. We can learn things on our own. But of course, when you're young, you always need guidance. You always want someone to look up to, and that is the teachers Lalo and na ngayon professors. na may mga AI, may mga ChatGPT. Parang ngayon mas nag-iisip na din sila on how they would incorporate it or paano nila labanan yun. Na parang ang dami na nga nilang ginagawa as is. Tapos may mga ganito pang dagdag na instances in life. So, yun lang naman. Yeah. So, ano nang gets mo na, Beck? Ang gets ko na self-preservation. Parang sobrang layo ng jump, no? If you need to take your place out of a situation, do it. Lalo na if it's parang naaano na yung it's not related to me, this is related to someone I know na sobrang she struggled and she made the decision to take herself out of there kahit na ayaw naman niya. But she has to. Kasi otherwise, siya lang din yung magsastruggle. So, guys, if you, parang fight or flight mode, ganun. If you need to leave, go. Give yourself that grace. Yan. Ikaw, Bex, anong gets mo na? Ako gets ko na yung sinasabi ni Lady Gaga. There are 100 people in the room. Charay! 91, But yung 99. 99, but there's only one na kailangan Oo. mo para mag-boom ka. And that's Mm-mm. what I'm feeling right now. Mhm. After ng 99 rejects, charay! Hindi naman, pero meron lang talaga nag-iisang tao na nagbibigay sa'yo at mag-open ng maraming opportunity. Mhm. So, I'm looking forward na maging magandang patutunguhan nito. Update na lang namin kayo mga Bex. At dahil dyan, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-send ng storya at questions dito sa Bexters para hindi kami True. nauubusan ng storya. Umabot na po kami Correct. kay Dave Grohl. Correct. Nag-international na po kami. So ituloy-tuloy niyo lang po ang laban sa Dear Bex kasi maganda po Mm. itong platform na to para sa mga kailangan ng advice sa mga katulad naming strangers sa buhay. True. 'Di True. ba? Parang Mas iba po kasi outside. yung perspective. Oo, true. Outside perspective. Tama, tama. Go. Oo, outside perspective at saka di namin kayo ma-judge kasi di naman namin kayo kilala. So very Oo, raw talaga true. yung mga hanashi namin in life. At ayun na Mhm. nga mga Bex. Follow nyo na kami at mag-rate na kayo ng 5 stars sa sa True. Spotify and Apple. Follow us on our social media at RomelPaul620, at Jonah with 4 A's, at Between the Jobs, and at Dexter's Podcast, the BEKXCERZ Podcast. Ganyan. Rate our show 5 stars and follow, like, subscribe. Ayan, yun lang. Ayan. And syempre tuloy-tuloy lang tayo sa support pati yung YouTube namin. Wag niyo pong kakalimutan. Mhm. Maraming salamat sa mga nag-tune in sa episode namin about isang kaibigan. Parang ang dami namin naging Oo. fanatic sa YouTube. Nag-boom po yung views. Parang umaabot na tayo ng 500 views doon. So maraming salamat sa patuloy na suporta. Ituloy niyo yung YouTube Truly. Para yumaman na kami ni Bex. Tapos Oo, kalimutan at namin yung saka mga trabaho namin. Charay! abang-abang lang, malapit na ulit kami magkita and hopefully magkakaroon na ako ng time to edit meron na kasi kami mga na-film for our YouTube before pa, pero hindi ko na edit kasi nga busy sa work. So hopefully Oo. I'm gonna be free na soon. So edit na natin Oo. yan. Tsaka abangan ng mga live namin. Ayun lamang, Bex. Oo, true. Patuloy lang tayong lumaban. Malapit na po mag-weekend. Huwag tayong susuko, kapit lang. True. Laban. Bye. Always be Bye. Thank you, kind. everyone. Bye, Suji Bill. Divorce law. Laban natin yan. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.